Tatandaan po natin, ang goal ng gospel ay i-reverse yung error. I-reverse yung curse. Kaya nga si Christ, dumating siya as the second Adam. Nabasa niyo ba yun sa may Bible? Amen. So, baka hindi na natin abutin mamaya kasi kulang na talaga yung oras natin eh. Ang dami kong na-prepare pero anyway, kung saan na lang tayo abutin. Okay. So tayo, itutuloy po natin. Paano po ba yung ginawa ni Christ para i-reverse niya yung curse? Yung kay Satan, na pag-usapan ng kay umaga, yung curse niya sa babae at sa lalaki. Paano ba? So, ang idea kasi, ang idea ng reversal of the cross, ng curse, ay makikita po natin sa Galatians chapter 3. Yan po yung pinaka-heart ng gospel. At tayo bilang mga tagapagturo ng Panginoon, dapat nakikita natin ito. Sa congregation natin, mga nakakapakinig ng Ebanghelyo, dapat nawi-witness natin yun. Kung naituturo natin faithfully yung gospel, ang effect niyan sa tao, lalaya siya eh. Amen? Ang gospel ng Panginoon ay nagdadala ng kalayaan. Yung patay na bubuhay. Nare-reverse eh. Yung mga magugulo, umaayos ang buhay. Yung mga dating mga batugan na asawa nagiging responsable. Dapat ine-expect natin yan. Kasi you cannot demand sa tao na, uy, dapat magbago ka na. Ikaw gano'n. Hindi. No, none of us can change people's lives. Only the gospel of Jesus Christ. Hindi mo kayang baguhin ang buhay ng asawa mo. Hindi mo kaya. Kahit na sermonan mo yun ang sermonan. Ikaw ang babaero ka, magtatalak-talak, mauubos ang buwas mo, hindi yan magtitino. Only the gospel of Christ ang makapagbabago kasi ang gospel, nag-i-aim siya sa reversal ng sumpa. Kaya dapat nakikita natin, itong mga realities na to, nakikita natin ito sa congregation mismo. Tayo, ang mga pastor, dapat witnesses siya kung papaano yung congregation ay lumalaya sa kasalanan. Amen. Yun dahil yung effect eh. Yun yung effect ng gospel. Kung tamang gospel ang tinuturo mo. Okay. So, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang curse ay hanggang doon lang sa cross. Na-settle na siya once and for all. Okay? Si Satan, yung battle kay hanggang doon lang sa cross. Na-settle na yon once and for all. For it is written, cursed is everyone who is hung on the tree, so that in Christ Jesus, the blessings of Abraham might come to the Gentiles. Yun na. Saka pa lamang papasok yung blessings ng Panginoon. Tatandaan niyo po, no? Si Jesus Christ lang is the only blessed one. Kaya pag na-preach mo ng tama ang gospel sa congregation, doon lang dadalo yung pagpapala sa Kanya. Ang mga prosperity preacher, dinadaya kayo. Sinasabi lang na magbigay, ganito. Basta manalig ka, i-claim mo lang ito. I-claim mo tong aircon para magkaroon ka. Hindi ganun. Hindi ganun. May process ang blessing. Ang blessings ay nanggagaling lang sa Panginoon. Unawain nyo, dati tayo, the cursed ones. Mga accursed tayo eh. Pero because of Jesus Christ, lumaya tayo sa curse, and we receive the blessings of Christ. Sufficient na yun si Christ. Dapat ito maintindihan ng congregation. Ang kayamanan mo si Kristo. Ang portion mo si Jesus. Sa buhay nito at sa buhay na darating. Dapat maintindihan yan eh. He is the ultimate treasure. And He is our ultimate inheritance. He is your reward. Wala ng iba. Ang tanong ko, ganun ba nakikita ng congregation niyo si Jesus Christ? Isa siyang treasure?
So, ibig sabihin, kulang pa. Kaya pag-uusapan natin ito eh. Ang tatandaan nyo whenever we present the gospel, we are bringing the blessings of Christ. Amen. So that the blessings of Abraham might come to the Gentiles so that we might receive the promised Spirit through faith. Okay, so tignan nyo rito sa statement na ito. As a principle, kung wala ang law, wala ring kasalanan. Tama pa ba? Kung walang kasalanan, wala ang sumpa. Tama pa ba? Kaya merong sumpa ngayon dahil ang tao nagkakasala. At bakit nakakasala ang tao? Dahil merong batas. Unawain po natin yan. So si Christ, niredeem niya tayo from the curse of the law. Kasi sa bawat pagsalangsang natin, automatic yan. Automatic yan. Yung curse ng law ay darating sa'yo. Ang tao, wala siyang capacity na i-curse niya yung kanyang kapwa-tao. Sinusumpa kita. Ganun. Wala po siyang kapangyarihan kasi walang power yung kanyang salita. Ang may kapangyarihan lang sa curse ay ang Diyos. Amen? At ang curse ay nakadepende sa kasalanan ng tao. At ang curse ay pronounced by the law. Read your Bible. Okay. So ngayon, pag-usapan natin yung major idea, buhat ng bumagsak ang tao sa kasalanan, ano ang nangyari? Naghari ang kasalanan, naghari ang sumpa, naghari ang kamatayan. So therefore, sa gospel ng Panginoong Yesus, mare-reverse yan. Sabi nga rito ng Panginoong Yesus sa John 10:10, si Satan daw, ang purpose niya, para nakawin. Diba? Magnakaw siya. Ano yung nanakawin niya? Nanakawin niya na wag mong makita si Jesus. Ang makita mo lang yung mundo. Yan. Wag niya makita si Jesus na siya yung kailangan niya. Yung trabaho ni Satan Ang trabaho niya magnakaw, to kill and to destroy. To destroy relationships, to destroy everything in our lives, the works of our hands, i-destroy niya yan. Pero, ang kabaliktaran niyan si Jesus. Ang trabaho ni Jesus ay magdadala siya ng buhay at ang buhay ay mag-aabundant sa buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, unawain niyo ito na maigi. Ano ang pagkakaiba natin sa unbeliever? Ang mundo, kaya niyang gayahin lahat. Kaya niyang gayahin yung mga kanta natin. Kaya niya rin magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Kaya niya rin magbitbit ng Bible. Kaya rin nila mag-Bible study. Kaya rin nila mag-anyo na parang mabait sila. What is the difference? Yung buhay ng Panginoong Yesus na sumasa atin. Yung buhay ng Panginoong Yesus, patay tayo dati Yung buhay ng Panginoon ay parang binhiya na itinanim sa ating puso, lumalaki ng lumalaki yan, lumalaki. Buhay, nabubuhay ang lahat ng patay sa ating buhay. Pati ang ating isipan, yung ating puso, yung mga worldviews mo nababago lahat. Kasi yung buhay hindi kayang gapiin ng kamatayan. Lahat ng pagkasalita mo nagiging buhay. Lahat ng hawakan ng kamay mo nagiging buhay. Actually, mga kapatid, if you are preaching the true gospel, you are bringing life on this dead earth. Dapat ang congregation nabubuhay siya. Nabubuhay ang lahat. Kasi yung tinanggap natin, buhay. Amen. Buhay. Ang salita ng Diyos, buhay siya. Nagtatrabaho siya.
Amen? Nagtatransform siya. Sabi nga ng Panginoong Yesus the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Kaya nga sa presentation ng gospel, ako, hindi ko na kinakailangan gumamit pa ng maraming mga jokes. Hindi ko na kinakailangan na gumamit ng maraming mga kwento-kwentong ganito para ma-attract kayo sa sasabihin ko. Hindi. Sapat nang i-preach ko faithfully yung gospel upang ang buhay mula sa Panginoon ay dumaloy sa inyong lahat. Ang power, ang life ay dumadaloy sa salita ng Diyos mismo, hindi sa salita ng tagapagsalita. Yung sinasabi ko mismo, walang buhay yan. Pero yung salita ng Diyos na binabanggit ko sa inyo, it is life. Makapangyarihan yan. It transform lives. Binubuhay niya ang patay, ang bulag nakakita, ang bingi nakakarinig, nakakalakad ng mga pilay. Because we receive life. Yan ang hindi kayang gayahin ng unbelievers. Amen. Sabi ni Jesus, I have come to give you life. And that life will become abundant. Lalago yan ng lalago. Lalago yan ng lalago. Sa lahat ng kinikilusan mo, sa lahat ng pag-iisip mo, sa iyong mga ginagalawan, sa hanap buhay, lumalago yung buhay ng Panginoong Yesus. Kasi ang tinanggap mo, hindi kamatayan, kundi buhay. Amen? Now, therefore, since the children share, ito nabanggitan natin ito kanina, upang palayain tayo sa kapangyarihan ng dyablo. Okay, so ngayon, in other words, ano ang kabaliktaran ng kasalanan? Pag na-reverse yan, anong mangyayari sa tao? Magiging righteous siya. Okay? So yung sumpa sa buhay niya, mapapalitan ng blessing. So yung kamatayan, mapapalitan ng ganyan lang po kasimple. Ang gospel, ang totoong gospel, meron siyang tremendous impact in the life of a believer. Naranasan niyo ba yon? Grabe ang salita ng Panginoon sa buhay. It transforms lives, families, nagre-resurrect from the dead. Kaya nga, ngayon, balikan natin yung mga sumpa, yung pronouncement ng sumpa. Ito, napag-usapan na natin to kanina, yung defeat, yung battle between two seeds. Yung conflict ni Satan at saka ng Panginoong Yesus. At ito ay nag-end kailan? Sa cross. O yung kalimutan niya na, hindi po perpetual ang battle with Satan, talo na si Satan. Kaya nga ang sabi sa Corinthians, the last enemy sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, sino? Hindi si Satan, talo na siya sa cross Dalawa kasi yan yung first coming ni Christ at saka yung second coming. Sa may first coming niya, marami siyang inaccomplish. Sa kanyang first coming, nagkaroon na ng katotohanan, ng realization yung mga promise sa Old Testament. Sa kanyang pagbabalik sa ikalawang pagkakataon, sa second coming, ano ang mangyayari? Yung fullness, magaganap na. For example, yung new creation, nag-start na yan. It is a present reality sa atin ngayon. New creation na tayo ngayon. New creature na po tayo, kapatid. Pero ang fullness niyan ay makikita mo sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen? So yung eternal life, meron na tayo ngayon yan. It is a present reality. Pero ang fullness ng eternal life ay makikita mo doon sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang kingdom of God is a present reality ngayon. But yung full realization niyan ay doon sa tinatawag na consummation sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. And many more. Amen. Ganun po natin intindihan. Meron yung kanyang first at second coming ay nagpe-play ng vital role sa completion ng God's plan of redemption. Mahalaga siya.
Kaya dapat itinuturo sa congregation yan kasi iyan ang scope ng gospel. His first coming at saka yung kanyang second coming. Okay. Now, ito naman yung curse sa kababaihan. And to the woman, he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain, you will bring forth children, yet your desire will be for your husband, and he will rule over you. Okay. Huwag niyo pong mamaliitin. Ito pong curse na to, matindi po ito. Okay. Next, sa lalaki naman. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I have commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. Pag-uusapan natin yan mamaya, bakit ang ground ang kinurse, parang hindi si Adam, Mamaya, pagtitignan po natin yan. In toil, you will eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles, it shall grow for you, and you will eat plants and of the fields, and by the sweat of your face you will eat bread until you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to the dust you shall return. Okay. So ayan po yung curse, Now, unahin na po natin yung sa babae. Minsan, pag binabasa natin itong verse, nagpo-focus lang tayo sa unang talata. Yan lang yung nakikita natin na magkakaroon ng pain of childbirth. Na dati, na madaling nanganganak ang babae, ngayon ang dami ng paghihirap, di ba? Marami ng mga problema sa uterus, sa ganito, ang dami ng risk. Dati hindi ganon, Pero hindi lang po yan yung curse. Hindi lang po yung pain in childbirth. Marami pa, may mas masahol pa dyan. Ano po yon? Ito, yung madalas na mamiss natin. Yet your desire will be for your husband, and he will rule over you. Ano po ang implication ng curse na yan sa family? Tignan ninyo yung mag-asawa ngayon. Even among Christians, they struggle sa power. Sino ang mas masusunod sa kanila? Kung sino ang mas malakas ang boses. Ang tanong ko, kapatid, tama ba yan? Ha? Gusto nyo bang ma-reverse yan? Kasi kung ayaw nyo ma-reverse yan, ibig sabihin, gusto mo pa rin sa sumpa. Sumpa yan eh. Hello mga babae. Sumpa yan. Okay. Diyan nag-start yung war between husband and wife. Okay? So, ang babae, originally, was designed to follow her husband through total submission. Pero ang nangyari, binaypas niya ang leadership ng lalaki. Siya yung nakialam, hindi napansin bakit siya nandun sa puno. Saan si Adan? Anong ginagawa niya doon? Alam niya, si Adan ang kausap ng Diyos eh. Alam niya, kinausap ng Diyos si Adan. Pero anong ginagawa niya doon? Yan, ang babae. Pinapakailaman yung mga inuunahan niya yung asawa niya. Mga lalaki, huwag muna kayo mag-rejoice ha, mamaya kayo din. Damay-damay lahat ito. Matinding sumpa ito. Okay. So, hindi man lang siya nagkonsulta. Alam nyo ba, ang sabi po sa Biblia, kung ang babae ay nakagawa ng maling, nagbigay ng vow kay God,
ng padalos-dalos. Pwede palang i-cancel ng lalaki. Kasi yung lalaki, ang lalaki kasi, vital ang role niya, siya yung head of the household. May karapatan siya na i-cancel anumang foolishness ang nagawa ng asawa niya. Sa event na to, hindi sinaway ni Adan yung asawa niya, bagkus nakiisa siya. Okay? Tatandaan niyo po, si Adam, he was not just the first man. Siya po yung head of the humanity. Siya yung federal head na inappoint ng Diyos, responsible primarily sa kanyang family and then sa buong nasasakupan niya, sa buong henerasyon. Including the garden. Including lahat ng pinapamanage ng Diyos sa kanya. Siya yung federal head. Ang taas ng kanyang responsibility para i-maintain yung order and holiness sa kanyang jurisdiction. Pwede namang sawayin ni Adan si Eva nung nakakomit ng kasalanan si Eve. Pwede naman hindi niya sinaway. Okay? And then, it was his divine duty. It is a direct negligence of his duty. Okay. So, ang implication nun, ganito mga kapatid, ano ang implication ng kasalanan na yan? Mula nung araw na yan, na-usurp ng babae ang leadership, yung authority. Diyan nag-start kung bakit ang babae ay nag-start na siyang mag-struggle for leadership. Naging dominant. Ako nagtatrabaho, ako kumikita, di ako masusunod. O, di ba? O. Di ba? Kung sino may malaking baril, siya ang panalo. Kung sino mas dominante ang boses, mas malaki ang sigaw ko sa iyo. Makuha ka sa tingin, di ba? So na-reverse ang role. Nagkaroon ng reverse sa role as the effect of the curse. Yung lalaki na supposedly siya yung magiging leader, responsible sa peace and order, binitawan niya. Nagpailalim siya sa kapangyarihan ng kanyang asawa. Mas nasunod yung kanyang asawa. Diyan nag-umpisa yung under desire So nakikita ninyo parang ordinary lang. If you study very well the scriptures, diyan galing lahat yung problema ng humanity ngayon. So, ang relationship ngayon na inordain ng Panginoon sana, ang mag-asawa sana, it is a venue of love, peace, unity, harmony, di ba? Kaso hindi na ganun ngayon. Ngayon, sa restoration ng gospel, mga kapatid, dapat naaayos ang buhay ng mag-asawa. Pupunta tayo dyan mamaya. So makikita niyo mamaya sa gospel. Kasama sa gospel kasi, ang goal kasi ng gospel is reversal ng sumpa. Okay. So, ang nangyari because of the disobedience of man, na-distort ang relationship, na-fractured, badly ruined, at kitang-kita natin yan hanggang sa ngayon sa ating modern society. Even sa mga Christians. Struggle for leadership. Diba? So, yan po yan. Diyan nag-start yung conflict sa family, yung perennial battle between husband and wife. So, the woman who was once co-regent, wonderfully
ruling together as a team sana with her husband, now she begins struggling to usurp man's headship. Gusto na ng babae maging head. Kaya nga kanina pinagdiinan ko yung created order. Sa creation order, si God, si Jesus Christ, yung lalaki, yung babae, yung mga anak. Hindi ba ganyan din ang order ngayon sa New Testament? Tinuturo ba yun sa church? Yung order na yon? Kasi i-restore, nasira yun eh. Kaya nga ang daming rebellion against authority. Diyan nag-spark lahat ng defiance sa authority. Kahit na yung defiance ng mga anak sa mga magulang, defiance ng mga anak sa government, authority ang pinag-uusapan dito ng lalaki. Kaya nga sa loob ng tahanan ng Kristiyano, dapat nagkakaroon ng restoration sa authority. Sino ba talaga yung dinesignate ni God na head ng household? Ngayon, ito yung tanong sa atin. Gusto niyo bang makawala sa sumpa? Gusto niyo bang maitama ito? Gusto niyo bang dumaloy ang blessing niyo sa inyong mga relationship? Ano ang dapat natin gawin? Magpapatuloy pa ba tayo sa mali? Mali nga yun eh. Kailangan siyang may tama. Kailangan ang lalaki ay bumalik siya sa assumption ng kanyang role as the head. Mamaya lalaki kayo naman ha. Hindi kayo ligtas dito. Ang lalaki nagpabaya sa kanyang kapangyarihan eh. Okay? Nag-start ngayon yung mga tinatawag na feminism. Ano itong feminism? Ito yung mga movement ito, no? Movement ngayon sa panahon ngayon na they despise the authority of men. Mahaba yan, manood na lang kayo ng mga video sa YouTube. Ano ba itong pinaglalaban ng movement na ito? Feminist. Okay. So, the man, ito na yung mga lalaki, who once lovingly leading her wife for godly rule by exercising yung dominion na binigay ng Diyos sa kanya, ano nangyari? He began to struggle for headship. Makikipaglaban naman siya. Hindi, ako yung boss dito eh. Ayan. Diyan pumasok naman yung abuses ng lalaki sa kanyang authority. Naging sobrang dominant naman siya. Abuses of man ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga in-emphasize ko kayo ng umaga yung salitang godly rule. Ang authority ay binigay ng Diyos, it was meant for godly rule. Sabihin nga po ninyo, yan ang purpose ng authority. Hindi sa iyo yan, it was delegated to you by God and you are responsible for it to God alone. Lahat ng mga lalaki na nagpabaya sa kanyang headship at nasobrahan sa kanyang headship, alam mo ang favorite na verse ng mga lalaki? Sabi ng Bible, wives, submit to your husband. Yan yung panakot nila, tsapa nila yan sa mga asawa nila. Pero alam mo, sabi ng Bible, husbands, love your wives. Akala nyo escape na kayo, ha? Kaya tuloy, diyan nag-start ngayon yung struggle over headship. Yung lalaki, gusto niya kasing patunayan, ako yung lalaki, ako yung mas malakas. Naging dominante siya to the point of naging oppressive siya, naging brutal, bugbugin niya, gamitin niya yung lakas nga niya ngayon sa asawa niya. Gamitin niya ngayon yung lakas niya sa kanyang anak.
Tatandaan ninyo, kaya tayo binalik ng Panginoon, it was for godly rule. Huwag niyong kakalimutan yan. In the exercise of our authority, dapat it was for godly rule. At yung mga anak ninyo sa loob ng tahanan, nawi-witness nila kung paano mo in-exercise ang ng authority. At ang iba naman, yung ibang lalaki naman, talagang inabandon na nila yung authority, binigay nila sa may babae. Kaya magandang ituro sa church yan yung masculinity ng lalaki para makabalik siya doon sa disenyo, sa tinatawag na created order ng Panginoon. Yun yung babalikan natin. Ngayon, yung marriage sana iyan yung lugar ng So, yung mga bata, lalaki dyan na nakikita nila paano yung love Kaso hindi ganun Marriage become as a battlefield. Naging war of wills. Battle for sexes. Struggle for leadership. At nakikita natin yan sa lahat sa paligid natin. Tama po ba? Ang relationship na ngayon, ay nako, yung iba nga nagsasama na lang sila sa bed pag yung magtatalik na lang sila. Pero mula umaga hanggang gabi, magkagalit sila. Nung nililigawan niya pa lang si Mrs., napaka-sweet-sweet niya. Lahat na lang ng sweetness, sabihin niya. Nung mag-asawa na, sawa na ako sa iyo. Naaawa na lang ako sa iyo. Grabe. Grabe ang kinabagsakan ng tao sa kasalanan. Na-destroy ang marriage. Not because God wanted it that way, but sin corrupted the heart and twisted the desires. Loving affection was replaced by competition. Nagko-compete na yung mag-asawa. Paramihan ng pera. Yes, alam niyo ba, meron dito yun. Hindi ko nasasabihin kung sino yun. Nakita ko yan, taga-Ilagan siya. Pag-asawa sila, mayaman sila rito. Pero alam niyo ba? May kanya-kanya silang pera. May kanya-kanya silang walang pakialamanan. Hindi ba dapat sana mag-asawa? Common yan Common yan lahat. Pati pera nyo common. Pati sipilyo common. Di ba? May common lahat yan Bisa pag wala na, isa na lang toothbrush lang tayo para makatipid tayo. Di ba? Joke lang po yun. Yung talagang common yan Ang mag-asawa, it is a mystery. Mamaya pag-usapan natin yung mystery na yan. The effect of the curse for Eve makes it more difficult. Naging napakahirap na para sa babae na mag-submit. Totoo naman yun, aminado, even yung mga Christians, nahihirapan sila mag-submit sa authority ng lalaki. Lalo na yung lalaki, hindi niya pa rin alam tayuan yung kanyang responsibility. Tama? Ang hirap mag-submit pag ang lalaki abusive sa authority. Dapat maitama lang yan And only the gospel could correct that. Kasi ang goal ng gospel is reversal of this error. Naging difficult sa kanya ang mag-submit at pailalim sa institution na itinatag ng Diyos sa loob ng tahanan. Because the fall, Adam would not be able to live that he ought to be. As the Lord stated it, your desire shall be for your husband and he shall rule over you. Hindi lamang po sa mag-asawa ang battle, pati mga anak damay. Kasi nga naman, yung mga anak nakikita nag-aaway mag-asawa Di ba? Sabi nga ng isang anak alam mo, mami,
Gustong-gusto ko pag nasa church tayo every Sunday. Why anak? Kasi pag Sunday, di kayo nag-aaway ni Mami, Daddy. Pag Sunday lang, di ba, kikita ng bata. Ngayon, kung tayo, wala tayong goal ng gospel, ano ang pag-asa ng anak natin? Paglaki nila, monster din sila. Tama ba yon? Magiging monster sila. Kasi yun yung ehemplo ng mag-asawa eh. Kaya dapat maikorek ito mga kapatid. Children's moral values are deeply affected and distorted. Their worldview about family life, na bago lahat yun, their view of the authority, and their morality, ay lahat ng ito ay infected and corrupted by sin. Kaya nga mga kapatid, the only way si Christ namatay siya para i-reverse yung curse na yan. Tama po ba yon? Binanggit natin kanina yon. Tignan ninyo ang pagkakasabi at the very last book of the Old Testament, ang Malakay. Tignan ninyo kung ano ang trabaho ng gospel. Ipinakita dito kay Malakay. Sabi, ang unang niyang statement, remember the law of Moses. Ibinabalik tayo sa law ng Panginoon. The decrees and laws that I gave him at Mount Horeb. Hindi nyo napansin doon sa may Ten Commandments, ang dami doon patungkol sa mag-asawa? Di ba? Kasi mare-restore ang family according to the gospel of God. See, I will send you the prophet Elijah. Sino yon? Si Jesus Christ. Before the great and dreadful day of the Lord comes. Bago daw dumating yung judgment day, isisend niya muna si Jesus Christ. Bago hahatulan ng Diyos ang daigdig. Yan ang ibig sabihin niyan. Pagdating ng ng Panginoong Yesus, anong gagawin niya? Ano magiging ministry niya? He will turn the hearts of the father to their children, and the heart of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. Ang point ng statement na yan ay restoration ng lahat ng relationships within the household. Amen. Ganyan dapat ang trend. Ganyan dapat ang nakikita natin. It must be reality. Unang-una sa mga tahanan natin, yung ating mga asawa, ating mga anak, yung church na sinasakupan natin, mawawala na yung mga abuses sa authority, magiging tama na ang perspective natin sa pag-exercise ng ating mga kapangyarihan. Maaayos ang lahat. Manunumbalik lahat, pati yung paggalang ng mga anak. Diba? Ang pagmamahal ng mga magulang sa bawat isa. Restoration of the family ay isa sa mga central na target ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kanina nabanggit ko, restoration of all things, i-breakdown natin. Ang restoration na yan na pinag-uusapan ay mag-start yan sa loob ng tahanan. Amen. Mag-reflect tayo, kapatid. Kumusta na po ang inyong household? Kumusta na po ang kayong mag-asawa? Kumusta na po ang inyong mga anak? Dumarating na po ba kayo sa punto na yan? Nakita ninyo yung role ng law? Ang law, it was not meant for salvation. Ever since, hindi nakakapagligtas ng law. Ang nagliligtas sa atin ay yung faith natin kay Christ, siya nung papalaya sa atin. Tama? Through faith. Ano ang function ngayon ng law? Ang law ay means of sanctification. Ibig sabihin, diyan mo makikita kung ano yung kalooban ng Diyos para sa pamilya at tayo lalapat tayo doon. Magko-conform tayo doon sa nais ng Diyos. Iyan ang trabaho ng law. To sanctify us. Para maitama yung mga mali na nakagisnan natin.
Otherwise, kung dati ng magulo ang pamilya mo, magiging worse pa. Kasi sabi niya, or else, I will come and strike the land with a curse. Yung mga ayaw magpasakop sa gospel, lalong lalala ang kalagayan ng kailang pamilya. The only hope of every family is Jesus Christ, the hope of glory. Tignan ninyo yung ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Apostol Pablo. It's about family. Ang daming tagubilin sa New Testament about family. Ang unang-una, para ma-achieve natin yung proper submission to one another, ang sabi niya muna, submit to one another out of reverence for Christ. Ang una daw muna, kasi mahirap ang issue ng submission sa totoo lang. Mahirap yan. Mag-uumpisa tayo na mag-submit kay Christ. Pag kinilala mo si Christ as Lord, madali na yan. Amen? Si Christ ba ang Panginoon? Kapag nag-aaway kayo, pag meron kayo mga major argument, may mga matitinding mga diskurso, is Christ Lord? Yan, kaya nga dyan tayo mag-umpisa sa declaration ng Lordship ni Jesus Christ sa tahanan. And then, pag si Christ na ang na-establish na Lord sa tahanan, ang sabi na ng Panginoon, wives. Bakit kaya in-address muna ang lalaki, ang babae bago lalaki? Kasi yung babae, unang-unang nakialam eh. Di ba? Kaya yun din yung order. Di ba? Mag-submit kayo mga babae, mag-submit kayo sa authority ng inyong asawang lalaki. Alang-alang sa Panginoon. Kung talagang si Jesus ang Panginoon ninyo, gawin ninyo ito. Ito ay para rin sa inyo. Sa ikabubuti ninyo, gusto nyo blessing? Gusto nyo dumalo yung blessings ni Christ? Walang shortcut sa blessing other than mag-submit ka sa Lordship ni Christ and His blessing will flow to you. Okay. And then, si husband naman na nakinig sa kanyang asawa. Husbands, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. So, ini-establish yung protocol. May headship eh. Huwag niyong alisin yun. It is the creation order. And we cannot reverse it. Kailanman hindi magiging head ang babae. Pag pinilit ng babae na maging head siya, it is rebellion against Christ. Parang nakakabinging katahimikan na. Mahal niyo pa ba ako? Sapul ba sapul? Oo. Ang lalaki talaga. Kasi ang lalaki ang may pananagutan. Siya yung covenant man eh. Siya yung kausap ng Diyos. Di ba kanina si Adan siya ang kausap ng Diyos? Hindi naman si Eva eh. So ibabalik yung order na yon. Ang lalaki uli ang kausap ng Diyos sa restoration ng gospel. Ang lalaki ang mananagot sa pamilya niya. Pag nagpabaya ang lalaki, pananagutan niya sa Panginoon. Pag umarap siya kay God. Amen. Ayan. Man is a man of responsibility. He is the covenant man. Sabihin nga po ninyo, covenant man. Sabi nga, lakasan pa. Ayan. Lalaki lang, I am a man of responsibility. Hindi ka berdugo. Sapul po ba? Sapul? Iintindihin mo na merong pang mas head sa'yo. Kung ikaw yung head ng asawa mo, eh may head ka rin. Huwag mo kakalimutan yan. And you are responsible for that head. And that is Jesus Christ. That is the creation order. It must be restored. Otherwise, yung curse pupunta sa atin.
lalong lalala. Tama po ba? Hindi ko po inimbento yan. Nakita nyo naman sa scriptures. Wala nang ibang way kundi ma-restore ang lahat kundi through the gospel of Jesus Christ. Of which He is the Savior. Now, as the church submit to Christ, nakita nyo yung relationship ng church at saka ng mag-asawa? Parallel siya hindi po ba? Ang church, ang trabaho niya ay mag-submit sa kapangyarihan ng kanyang ng Panginoon, ganon din ang asawa. Dapat, it is a must. Hindi po yan pakiusap. Wives should submit to the husband in everything. What if, pastor, kung yung asawa ko nga unbeliever, hindi niya alam kung ba sa responsibility niya? Kaya nga, trabaho mo yun, akayin mo sa Panginoon. Para matutunan niya yung responsibility niya na napabayaan niya. Hindi lang puro inom, hindi lang puro tong-its ang alam niya. Amen. Should submit husband in, pakibasa nga mga babae. Parang mahina, no? Mahina, pakiulit nga. In everything. Wala nang pero-pero. Ito naman, mga lalaki. Husbands, love your wives. Just as Christ loved the church and gave Himself up for her. So nakita nyo, ang pattern is always Jesus Christ. He is the core, the very reason of everything. Kasi ang aim niyan, restoration eh. Ang aim nito ay reversal ng curse. Hanggat mali yung pagsasama, hindi pa tapos ang curse. Amen po ba? Kaya nga lahat luluhod sa paanan ng Panginoong Yesus eh. Yung declaration na that Jesus Christ is Lord, every knee bow down, every tongue confess, pati ang babae luluhod kay Christ, pati ang asawa luluhod kay Christ. Luluhod tayo lahat kay Christ. Kasi siya ang Panginoon eh. Hindi tayo ang Panginoon. Hindi yung lalaki ang Panginoon. Ayan, maganda magkalinawan tayo ha. Kasi we are fighting against abuses of authority here. And that is present even among Christians. And then binigyan tayo ng halimbawa. Ang pattern is Jesus Christ. Si Christ, paano niya minahal ang church? Binigay niya ang buhay niya. Binigay niya ang buhay niya para sa iglesia. To make her holy. Cleansing her by the water. Washing with water. Through the word. And to present her to Himself as a radiant church without stain, wrinkle, or any blemish, but holy and blameless. Bakit ito inilalagay ng Panginoon as kasi iyan ang pattern. Hindi yung pagmamahal sa asawa, I love you, my dear, I love you, ganun. Tapos it is not by mere words. Hindi yan nakukuha sa chocolate. Hindi yan nakukuha sa mga roses. Ang pattern ng pagmamahal sa asawa ay si Christ. Ang trabaho ng lalaki, gagawin niya ang lahat, pati buhay niya, masanctify lang yung asawa niya sa harapan ng Diyos. Amen. Yung mga lalaki hindi maka-amen. Amen ba? Si Christ ang pattern. You will give your life for your wife. Sino mang may asawa rito kasama niya ngayon? Tignan niyo ang asawa niyo. Tignan niyo ang asawa niyo. Ang ganda-ganda niya, hindi ba? Nagkamali ba si God nung binigyan niya yan sa'yo? Hindi nagkamali ang Diyos. Mamahalin mo siya. Ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Lahat. Pati wallet mo. Di ba? Wala kang itatago, pati cellphone mo transparent. Amen? Merong ibang malalaki, yung may ikalawang cellphone. Wala. Hayag-hayagan na. Hayag-hayagan na.
Kasi yun ang goal mo eh. Isa-sanctify mo. Yan ang goal mo sa asawa mo without stain, without wrinkle. Kasi ang pattern mo si Christ, kung anong ginawa ni Christ sa church, yun din ang gagawin mo sa asawa mo. Pagtsatsagaan mo siyang turuan ng verses para makawala siya sa foolishness niya. Pagtsagaan mo, mahina talaga eh. Pagtsagaan mo ang babae. Oh, lakas ng sigaw ng babae, no? Yung mga lalaki, in the same way, husbands, you ought to love your wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does for the church. For we are members of his body. So nakita nyo yung mystery ng church at saka yung mystery ng asawa. Parehas yan ang pattern sa asawa, sa family setup, at saka sa church, parehas. Amen. For this reason, man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery. Malalim siya na mystery, ang iyang mag-asawa. But I'm talking about you, the Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Now, yan na tayo. Yung lalaki. Sabi rito, because you have listened to the voice of your wife. Yan ang kasalanan ng lalaki. Mas nakinig kaysa sa tinig ng Diyos. Mas makapangyarihan yung tinig ng asawa. Pag pinandilatan na siya, tiklop na tuhod. Surrender na. Dapat mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tatayuan mo at any cost yung salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Nabubuhayan ang loob. And have eaten. Una, nakinig ka sa tinig ng asawa mo. Pangalawa, nag-join ka sa kanyang error. You have eaten from the tree about which I am commanded you na wag mong kainin. So therefore, this is the pronouncement of the curse. Curse is the ground because of you. Ang dami nang tatanong dyan, bakit yung ground ang kinurse, hindi si Adam? Hindi. Actually, cursing the ground is cursing Adam. Mamaya, papunta po tayo dyan. In toil you will eat of it all the days of your life. Magpapagod ka, magpapawis ka, bago ka makakain, magtatrabaho ka, magbabanat ka ng buto. But thorns and thistles shall grow. Ang daming frustration sa buhay para kumita ka ng pera. But you will eat the plants of the field. By your sweat of your face, you will eat bread. Kaya kitang-kita naman po natin effect ng curse magpahanggang ngayon. Talagang magli-labor ka. Wala pong shortcut, magtatrabaho ka talaga. Yung iba, para bumilis siyang magkapera, tataya sa loto. Tataya sa wedding. Di ba? O papasok sa pyramid kasi mabilis ka naman yung acceleration ng pera. Wag po niyo pong gawin yon. Magbanat ng buto. Di ba? Wag niyong konsensyahin yung congregation. Wala na kaming pera, may sakit si misis, wala man lang naawa sa amin. Huwag niyo gamitin ng pulpito para doon. Huwag naman po, please. Huwag niyo konsensyahin ng congregation. Magbanat tayo ng buto, ipakita natin sa kanila na tayo, faithful tayo, hindi natin ginagamit ang pulpito para sa ating personal advantage. Amen po ba? Amen po ba? Parang ang daming nagagalit sa akin. And by the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, because from it you were taken. From the dust, and to the dust you shall return.
So, yan po yung sumpa sa lalaki, no? Ngayon, ang nakikita lang natin minsan, ano, yung, ito yung mga importante dyan eh. Ayan yung mga highlights ng sumpa na yan. Importante po yan na makita po natin yan. At ito, ang implication po nito, dyan nag-start yung sufferings ng buong creation. Bakit man ganito ang weather natin? Bakit man ang mga hayop ay merong mailap? Kalaban minsan ng tao ang hayop. Dati hindi naman ganyan nung una. May harmony ang hayop sa tao. Yung kapag nung wala pang yung curse noon, yung kapag nagtatanim ang tao, nakikipag-cooperate ang kalikasan. Ang daling bungkalin ng lupa at ang bilis niya mamunga. Kasi nga, si God ang Lord. Pag ikaw, meron kang harmony with your God, may harmony din sa iyo yung creation. Buhat nung nagkasala ang tao, naging against sa kanya yung creation. Kaya naging mahirap. Kaya nga ang restoration, hindi nyo napansin, sa restoration ng curse nito, ibinabalik ulit tayo sa law ng Panginoon. Obey the voice of the Lord. Keep my commandments. Kaya nga naalala nyo sa Deuteronomy, sinabi roon, I call heaven and earth. Matapos niya sabihin na, pag nag-disobey kayo, ito ang mangyayari sa inyo. Pag nag-obey kayo, ito ang mangyayari sa inyo. And then finally, sinabi niya, I call heaven and earth to witness against you. O nakita mo, bakit anong kinalaman ng kalikasan? Kasi ibig sabihin nun, if you disobey God, magiging mahirap sila para sa iyo. Sa iyong paghahanap buhay. They will go against you. So ngayon, kasama lahat ng ito sa gospel ng Panginoon. Ire-restore ng Diyos ang lahat ng ito. Amen? Yung iba rito, kaya nga sabi ko sa inyo, part ito eh. Part ang restoration. May nangyari nung first coming ni Christ at ang fullness nito ay nasa second coming ni Christ. Yung total freedom ng creation, mangyayari yan sa second coming. Okay? Pero ang inuna muna ng Panginoon na ma-restore yung lalaki kasi siya yung covenant head. Siya yung may mataas na responsibility. Mamaya pupuntahan po natin yung verse na yan. Tatandaan po natin, the ground is the realm of His dominion. It is where He lives. It is where He works, and also the source of His livelihood. Before the fall, the ground and everything in it fully cooperated with man. It gave him abundant yield without hardships and agony. Kaya nga, but when man disobeyed God, everything turned upside down. The ground became a frustrating realm for man. So nakita nyo, bagamat hindi siya ang direktang kinurse, pero yung ground na area ng kanyang dominion, naging mahirap para sa kanya. Diyan nagmula, mga kapatid, yung mga calamity natin. Yung mga tornado, earthquakes, yung mga pestilences, lahat yan, diyan nagmula lahat yan. Kaya nga, sa eschatology, sa pagbabalik ni Christ, lahat ng ito ay fully restored sa harapan ng Panginoon. Only hard work will make the ground productive. Aside from thorns, thistles, and weeds, pestilences added more agony and frustrations for him. Very frustrating. Totoo pa ba yun? Very frustrating. Kaya nga tayo, mga kapatid, we are hoping always for the gospel. Kasi ang gospel lang ang makapag-restore na to. Kasama sa restoration ng gospel ay yung pagpalain tayo sa pamamagitan ni Kristo. Tatandaan ninyo ang blessing ay dumadaloy lamang kay Kristo, wala nang iba. Kaya nga inaayos natin yung ating kaugnayan sa Panginoon, sa pagsasubmit natin sa kanyang lordship, sa pagsubmit natin sa kanyang mga salita, and then the Lord will bless you. He will reward you.
He will bless all the works of your hands. Pagpapalain niya pati yung ministry na hinahawakan mo. Pagpapalain niya ang lahat. Kasi you are in harmony with your Creator. You are in harmony with your Lord. Kaya importante yung confession natin ng Lordship ni Christ sa loob ng ating tahanan. Ngayon, ito makita natin ito. Ito yung binanggit ko na sa Deuteronomy 13. Na if we disobey, malalong lalala ang kalalagayan. Sa gospel, ang aim ng gospel is reversal of the curse in Christ. So, when Jesus took the penalty for humanity, sin upon himself at the cross, satisfying the justice of God, the redeemed was released from the curse of the law and received the blessings of Christ through faith. The certificate of death was canceled and life reigned in victory. Ngayon, importante yung ating pagpapasakop sa Lordship ni Christ. Kasi diyan dadalo yung buhay. Diyan dadalo yung blessing. Alam nyo ba yung buhay na tinanggap natin sa Panginoon na pinag-uusapan natin kanina? Yan din na magbibigay ng buhay sa lahat ng patay na hinahawakan natin. Lahat mabubuhay. Ang kamay ng mga Christians parang healing hands. Amen? Parang healing hands. Naalala ko yung kanta namin, yung mga old songs namin eh. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song. There's healing in their hands. Napansin niyo yan? Yes, iyan kasi talaga. May healing. Kasi yung buhay ng Panginoon, pinagpapala din lahat ng hawakan ng ating kamay. Mabubuhay. Yung patay nabubuhay. Ganyang kahalaga yung buhay na pinag-uusapan natin. Kasi ang sumpa ay nagdala ng kamalasan at kamatayan sa lahat ng area ng ating trabaho. Pero baliktad ang mangyayari. Mabubuhay na. Pero ito ay nakadepende sa ating pagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Amen. The more we submit sa Kanyang authority, the more we align ourselves sa Kanyang mga salita, lalong bibilis ang healing sa lahat ng ating bagay. Huwag niyong problemahin ang pera. Sabi nga sa may Proverbs, huwag kang tumingin sa pera. Amen? Kasi yung pera, sabi sa Proverbs, inuutusan ng Diyos kung kanino to pupunta. Si God ang may kapangyarihan sa pera. Naalala niyo yung isda? May kailangan daw Panginoon ng pangbayad sa mga taxes. Saan po tayo kukuha? Mamingwit ka ng isda. Buksan ang bibig. May pera doon. Ang Diyos natin is the God of miracles. The God supernatural. Amen? Ang Diyos natin, He is the God of multiplication. Pinakita niya yan. Yung impossible ay nagiging possible. Kasi because Jesus is Lord, ang lahat sumusunod sa Kanya. Kaya pag nagpasakop ka sa kapangyarihan ni Jesus, dadaloy sa iyo ang blessing. Huwag mong problemahin ang pera. Gaya nga ng patotoo namin sa church ito, ang laki ng gastos sa kada seminar. Ang laki. Ang laki ng gastos dito. Pero alam mo ba, nagugulat nga even yung testimony ng aming treasurer. Minsan parang, kaya ba natin mag-conduct ng seminar sa sunod? Kasi minsan pagtitingin tayo sa resources lang natin, parang kulang. So, magugulat ka lang, biglang dumating agad yung pangailangan. Kami mismo namamangha kami. Basta nag-o-obey lang kami sa Panginoon, and the Lord rewards our obedience. Amen? Biro mo, 27th na ito. Sinustain ng Diyos ang lahat. Lahat libre, pati toothpick. Amen. Kami mismo namamangha kami. Kaya nga ang commandment, basahin nyo yung John chapter 15, yung the vine and the branches. If you obey me, if you abide in me, you will bear fruit. Diba?
Pag hindi ka nag-abide sa akin, mamamatay ka eh. Nakita nyo yung yun ay pinag-uusapan din yung lordship ni Christ. Mamumunga. Kasi ang tinanggap natin sa Kanya ay buhay. Dapat pa nating makita yung implication ng victory ni Christ sa buhay natin. At yung extent ng life na nireceive natin sa Panginoon. Kaya nga ang sign nga, di ba si Jesus, bakit siya may corona na tinik sa ulo? Di ba naalala mo yung sa Genesis? Naalala mo yung sumpa? Di ba? Thorns and thistles. So yun ay isang palatandaan that He is willingly na ibinigay niya ang buhay niya para ang mga tao ay makalaya sa sumpa na yun. Yun ang significance ng crown of thorns. To set us free from the power of the curse. Kaya malaki na po ang pag-asa natin mga kapatid. Tignan nyo yung buong creation. Sabi ni Apostle Paul, "For I consider the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory to be revealed to us. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revelation of the sons of God." Sino yung sons of God? Tayo yun eh. Diba? Inihintay din ng creation, revelation sa mga anak ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Inihintay ng creation na tayong lahat ay magpapasakop ng muli totally sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. At ang sumpa, mabibreak na lahat. Inihintay ng creation. Nakita niyo yung mga prophecy, yung mga lamb, yung lion, yung cobra, makipaglaro sa bata, wala na yung curse. Di ba? Nabasa yun sa may Bible many times sa Old Testament. Yun ay picture ng restoration ng creation na sinumpa ng Diyos kay Adan. For the creation was subjected to futility. Kaya ganito ngayon ang creation. Ganito ngayon ang weather natin, abnormal. Lumalala. Bakit ganito yung mga hayop? Bakit ang daming pestilences? May typhoon, may baha. Hindi naman yan forever eh. Sa gospel ni Christ ay mayroon niyang end. Ang sabi rito, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope that the creation itself will also be set free. Lalaya din sila. Nadamay lang naman sila sa kasalanan ng tao eh. Amen? Tayo ang may kasalanan yan. Set free from the slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Nakita mo associated? Kung paano ang tao nagkasala, yung mundo, yung daigdig ay nagsuffer, pero nung lumaya ang anak ng Diyos, pati ang mundo lalaya din. Connected siya kasi iyan ang realm ng ating dominion. Naghihintay din sila na ang mga Kristiyano ay mag-shine, mag-arise, tumayo sa Ebanghelyo, ibandila si Jesus bilang Panginoon. Hinihintay din nila yan. For we know that the whole creation groans and suffer the pains of childbirth together until now. Yes, nakikita naman po natin yung effect ng curse magpahanggang ngayon. And not only this, but also ourselves, having the first fruits of the Holy Spirit. Tayo yung first harvest ng Holy Spirit. Tayo yun eh. Even we ourselves, grown within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. Ito po'y tumutukoy sa pagbabalik kasi ng Panginoon sa resurrection natin, yung physical resurrection. Kasi tayo, nung tayo ay tinawag ng Panginoong Yesus, nung tayo ay nagpabautismo, tayo ay nag-resurrect from the dead. Ang tawag dyan ay spiritual resurrection. Our first resurrection. Amen?
Hindi nyo ba alam, nag-resurrect kayo from the dead? Dati patay kayo lahat. Tayong lahat. Nabuhay lang tayo. That is our first resurrection. And then, sa pagbabalik ni Christ, is the final resurrection natin. Ano yon? Bodily. Physically. Itong katawan na may limitation, itong katawan na nagkakasakit, namamatay, ay bibigyan na ng katawang panglangit. For in hope we have been saved, but hope that is seen is not hope. For who hopes for what is already sees? But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it. Hinihintay natin yan with perseverance, with faith in God, na mare-reverse din ito, lahat ng problema natin, lahat ng suffering sa atin dito, kung paano nagsasuffer ang daigdig, tayo din nagsasuffer din tayo. And then, eventually, ang end ng lahat ng iyan ay nasa gospel ng Panginoon. That's why ang Kristiyano ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Amen? Kaya nga ang sigaw ng mga Kristiyano, Maranatha. Ano pa yung ibig sabihin ng Maranatha? Dumating ka na nawa, Panginoon. Hanguin mo na kami, Panginoon. Ganap mo na pong wasakin yung sumpa. Ganap mo na pong wasakin yung kamatayan. Kaya nga sabi ko sa inyo yung first at second coming ni Christ ay nagpi-play sa reversal ng curse. Nag-start na ang reversal, naging reality na siya nung una siyang dumating. Pero yung fullness nito ay mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Kaya nga ang lahat ng hope natin, ang climax ng lahat ng hope natin ay nandoon sa may second coming ni Christ. Amen. Ito, madalas niyong makita yan. Buti pa nga ang Jehovah's Witnesses, madalas nilang i-preach yan Di ba? Lahat ng magazine sila, meron yan Kasi totoo naman talaga yan. Babalik dyan. At ang kagandahan ng mga kapatid, sa restoration ng gospel, more than that. More than that. Kasi, mas hindi kayang tumbasan yung grace na binuhos ng Panginoon doon sa may yung new heaven and new earth. Yung kanyang splendor, yung kanyang beauty, yung kanyang grandeur is far beyond doon sa may Garden of Eden. Ang hirap lang kasing sabihin ngayon. Ikikwento ko na lang po sa inyo pag nandun na po ako. Joke lang po. Kaya nga dito sa may ipinakita yung glimpse. Kasi ang mahalaga rito, inaasahan natin. Yung hope. This is the hope of the gospel. Ang gospel ay may pag-asa. Hinihintay natin yung lubusan. Kaya nga sabi sa may 1 Corinthians the last enemy is death. Tapos na ang kamatayan. Tapos na ang mga karamdaman. Amen? Hindi ka nadadaing doon sa rayuma mo. Wala nang diabetes. Wala nang high blood. Wala nang mga cancer. Tapos na. Gusto niyo ba mangyari yon? Amen. Kaya nga laging sigaw natin, Maranatha. Prayer natin yan. Then I saw a new heaven and a new earth, and the first heaven and the first earth passed away, and He will wipe away every tear from their eyes. Yan po ay word describing yung effect ng curse. Yung curse ay nagdala ng misery sa buhay ng tao. Ang daming pagluha, hindi lamang sa loob ng tahanan, pati sa physical being mo, pati sa kapaligiran, ang daming agony, ang dami nating suffering sa mundong ito. Pero sa gospel ng Panginoon, merong end ang lahat ng iyan. Amen? He will wipe away every tear from our eyes, and there will no longer be any death. Yan na po yung end. Yan po yung eschatology ng sin. Wala ng death, and there will no longer be any mourning.
Sa new creation, wala na pong prison cell, wala na pong hospital, wala na pong trabaho doon ng mga nurses, doktor, pulis, sundalo, wala na pong mga tangki doon na pangdigma, wala na lahat. Amen. Hindi ka na matatakot sa mga ahas, hindi ka matatakot sa ano. Lahat in harmony na. Everything in the created universe is living in harmony under the rule of God. Wala nang crying, wala nang pain. The first things have passed away. Alam mo noon, ang sarap basahin, ano? Ang sarap isipin. Pero iyan yung pag-asa natin. Yan yung inaasahan nating mangyayari. Yan yung sinasabi ng gospel na full reversal of the curse. And the first things have passed away. And he who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. Lahat bago. Dito sa mundong ito, lahat ng nakikita natin, puro luma. Lahat ng nararanasan natin, nasasaksihan ng ating mga mata, ay pawang tainted by sin and death and curse. Doon lahat bago. Amen? Ang hirap lang i-contemplate. Ayokong mag-speculate. Hayaan ko yan as is upang mag-hope tayo sa Panginoon. And he said, Right, for these words are faithful and true. There will no longer be any curse. And the throne of God and of the Lamb will be in it, and his bondservants will serve him. Kaya nga ibinigay sa atin yung parable of the mustard seed. Ano yung parable ng mustard seed? Ikinumpara ng Panginoong Yesus ang expansion ng kanyang kingdom sa isang napakaliit na seed na it seems insignificant. Hindi pinapansin ng mga tao. Yan, mga Kristiyano, maliliit lang yan. Mga mahihirap lang yan. Karamihan sa kanila, mga walang pinag-aralan. Yun ang tingin nila. Hindi nila nakikita ng katrabaho ang Panginoong Yesus sa ating kalagitnaan. The mysterious working of the Holy Spirit in our midst. Yung mga matatandang Kristiyano rito, katulad si Pastor Alwad, na-witness niya, kakaunti lang ang Kristiyano ng panahon ngayon dito eh. But now, ang dami ng Kristiyano rito. Napapansin ba yun ng mga mundo, ng mga nasa pamahalaan? Hindi. Magugulat silang isang araw, parami ng parami, nag-expand ang kingdom of God. Hindi na nila kayang pigilan. Kahit na si Satanas, wala siyang magawa para siya nakagapos. Yan ang mangyayari. Iyan ang eschatology ng history. Lahat ng kasaysayan ay papunta doon sa kaganapan na yan. For the seal of the Lord will accomplish it. Amen? Lalaki yan, lalawak yan. Ganyan ang mangyayari. Diyan papunta ang lahat ng bagay. Sa ngayon, yes, magtrabaho tayo. Huwag niyong mamaliitin yung mga small things. Yung mga small beginnings natin. Huwag niyong i-despise yan. Kasama yan. Para ikaw mismo, kapatid, ay makita mo mismo ang kapangyarihan ng Diyos, paano niya pinapalago ang lahat ng bagay. Di ba, karamihan sa atin, lalo sila Pastor Alwad doon, nag-start sila, ang hirap, magta-travel sila, wala pang sasakyan, maglalakad sila, ang layo-layo, mag-evangelize. Ang hirap-hirap. Ngayon nga tayo, puro may mga motor na tayo ngayon, may sakyan na tayo. Yung mga unang mga missionary dito noon, hindi ganyan trabaho. Minamak sila, pinepersecute sila noon dito. Pero kita mo naman, mga kapatid, ngayon, ang kingdom of God ay nag-expand and nag-expand. Kaya wag niyong tignan ang church ninyo na parang kingdom ninyo. It is the kingdom of Jesus Christ. Pinagkatiwala lang yan sa atin. Tatandaan po natin, napaka-crucial ng ating trabaho bilang pastor. For we are bringing life to this fallen earth. We are bringing reversal of the curse sa buhay ng mga tao. Ganyan ka-noble ang trabaho ng mga pastor.
Amen. Tinawag tayo ng Diyos, hinugot tayo ng Diyos, saan man tayo galing. Lahat ng iyon, God must be glorified. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang kahanga-hangang gawa. Tatandaan po natin, the kingdom of God is alive. Kasi naandyan yung buhay. Nag-expand, hindi nakikita ng mga tao. Nag-expand, it is moving. Little by little, every day. Aha! O, di ba? Growing. Unnoticeable. Hindi napapansin. Transforming everything in its path. Lahat ng kanyang dadaanan, nabubuhay. Sapagkat ang mga tagapagturo ng salita ng Panginoon nagdadala ng buhay sa mundong ito. Bringing life to death and turning the curse into blessing. It is gradually increasing progressively, conquering every sphere of life and thought. The rule of Christ is bit by bit subduing his enemy and bringing them under his feet. Lahat ay luluhod sa paanan ng Panginoong Yesus. Lahat ay magsasabing, Jesus is Lord for the glory of the Father. Yan ang ating panawagan, kapatid. I-proclaim ang Lordship ni Jesus Christ. Amen? Diyan po tayo, yan po ang ating central sa ating mga trabaho. So ngayon, i-shortcut na po natin ito kasi wala na po tayong time. Meron pa po ako isang topic. Mahalaga po ito. Kasi, bigyan niyo po, okay lang po ba sa inyo? Hindi pa ba kayo nagmamadali? Hindi na pa ba kayo nabobore? Hindi ba kayo naiinip? Inaantok na? Pwede naman po tayo muna mag-break sandali. 5 minutes. Okay lang po. Sige po, mag-break po muna tayo. Kasi pag-uusapan natin yung isang mahalagang part ng Ebanghelyo. Yung sa New Testament. Okay, so ang ating pag-uusapan, it has something to do with yung relationship natin tungkol sa kamatayan, sa kasalanan at sa salvation. Okay. Patandaan po natin yung unang Adan ay napabayaan niya yung kanyang responsibility. Binuksan niya yung gate ng sin, pumasok ang kamatayan sapagkat ang lahat ng tao nagkasala at nag-suffer ang buong daigdig sa sumpa. Yan po ang nangyari. So ano po yung uniqueness ng dalawang Adan na ito? Una, pareha silang ipinanganak in a supernatural manner. Si Adan, ginawa out of clay. Ang Panginoong Yesus ay ipinanganak in a very supernatural way. Okay. Pangalawa, pareha silang walang earthly father. Okay? Pangatlo, pareha silang nag-start na walang kasalanan. Si Adan, walang kasalanan. Kaya lang in the end, nagkasala. Si Jesus Christ, nag-umpisa ng walang kasalanan, nag-end ng walang kasalanan. At lahat ng tao, whether you like it or not, whether you admit it or not, lahat ng tao ay associated sa dalawang Adan. Okay. Kaya dapat maintindihan natin yan. Sapagkat pareha sila ay appointed ng Panginoon as the covenant head of the humanity. Yan po ang pagkakaiba ni Adan sa lahat ng tao. Head of the humanity. Importante po yung headship. Kaya headship ng tatay, that's a very crucial role. Maaalala niyo yung kapabayaan ni Adan. Pag nagpabaya tayo, you are bringing death to your family. Mahirap magkasala ang tatay. Okay. So, si Adan ay covenant head of the humanity. Ibig sabihin,
Nire-represent niya ang buong humanity. Kaya nga, may mga tao nagsasabi, si Adan naman nagkasala, anong pakialam ko doon? Eh bakit pa tayo nagsasuffer tayo? Yeah, yung mga ganong kaisipan eh. Siguro naman narinig nyo na yan. Kasi nga, whether you admit it or not, associated tayo sa kanila. Connected tayo sa kanila. Alam nyo ba itong katawan natin? Kay Adan ito. Sa resurrection, yung katawan natin, makalangit na. Ayan, no? Kaya kung hindi ka associated sa last Adam, kay Jesus Christ, wala kang asahan sa na katawang panglangit. So nakita nyo, no? Yung ang layo ng difference nung una, yung original creation sa new creation. Sa original creation, ano lang physical lang Ang tao galing lang sa lupa Pero yung ibibigay ng Panginoon, kaya alam mo, isa sa mga nakapagtataka, isa sa mga question ng maraming mga tao, bakit inalaw ni God ang tao magkasala? Di ba yan ang karaming question? Hindi lang natin kasi matatalakay ngayon yan, mahaba yan Bakit inalaw ng Diyos ang pain, suffering, and all evil sa mundong ito? Nasaan siya? Di ba makapangyarihan siya? Bakit wala siyang ginawa? In the first place, bakit nandun sa may Garden of Eden yung tree of, si Satan? Ang gandang topic niyan, kailang di na natin kaya kasi ngayon Di ba? Interested ba kayo malaman yon? O abangan nyo sa sunod. Marami pa tayo talakayin kasi kulang na talaga oras, nagkahabol na ako. Okay. So, ang contrast ng dalawa, unang-una, ay yung isa bumagsak sa kasalanan. Si Jesus Christ hanggang sa last breath niya sa cross, hindi siya nagkasala. Pangalawa, pareha silang inilagay sa temptation. Yung una bumagsak agad. Si Jesus Christ, nakita naman ninyo sa Matthew chapter 4, hanggang sa huli, hindi siya bumigay. Hindi siya nakinig kay Satanas. Ang gaganda din ng offer ni Satan The same yung senaryo. Inoperan din si Adan noon. Inoperan din yung last Adam ngayon. No. Di ba? Talagang tinayuan ng Panginoong Yesus sa kanyang salita. Both of them were tempted concerning the truthfulness of the Word of God. Ang una, napakadaling bumagsak, pero si Jesus, sinabi ng Panginoong Yesus, man shall not live by bread alone. Doon mo makikita yun Worship the Lord only. Doon mo makikita yun. Tinayuan niya talaga So, mamadaliin ko na po, kasi, So, itong dalawang ito ay inappoint ng Panginoon as representative ng humanity. They function as the federal head or representative of the whole humanity. Lahat ng tao connected sa Kanya. Yan po ang kahalagahan ng covenantal headship. Ang pagiging tatay ay covenantal headship din. Amen. Amen. They played a crucial role in the development and progress of the human race and bear a high degree of responsibility. Kaya nga ang tatay, ang taas ng responsibility niyan in regards to their action. Kinakailangan ang lalaki talagang tatayuan niya talaga ang salita ng Panginoon. Alam niyo po ba ang daming temptation kahit na pastor ka, tinitempt ka pa rin? Lalo na sa immorality. Ako tumanda ng buhok ko Akala niyo ba ako hindi ako tinempt din sa pagdating sa immorality? Ang dami! Pero doon ako tinuruan ng Panginoon kung paano ikakrush si Satan. Amen? Salamat sa Panginoon. Kasi ang temptation, from time to time, dadalawin ka niyan para titignan kung tatayuan mo ba ang salita ng Panginoon. Tatandaan niyo ang kasalanan ni Adan, hindi niya tinayuan ang salita ng Panginoon. Ikaw, tatayuan mo yun. Kapag napapansin mo yung temptation, yung kamandag ng temptation,
Lord, ang katawan na ito ay para sa iyo. Lord, ang katawang ito ay designed to glorify you, O Lord God. Tulungan mo ko, Panginoon, sapagkat ayokong magkasala sa panandaliang kaligayahan. Ikaw ang aking satisfaction. Ikaw ang ligaya ng puso ko. Ikaw ang aking buhay. O, ang ganda i-confess niyan, kapatid, sa mga panalangin. Diba? Tatayuan mo ang Word of God. Makipagdigma tayo sa bawat temptation, tulad din nila. Delikado ang trabaho ng lalaki kasi pag ikaw nag-give-in ka, para mo binubuksan yung pintuan ng impyerno sa tahanan mo. Amen? Nakita naman po natin ginawa ni Adan. Okay. So dito makikita natin yung tinatawag na principle of imputation. Ano po ba yung imputation? Kasi nga kay Christ kasi united tayo. So kung papaanong ang tayo noon, united tayo kay Christ, ay kay Adan, so lahat ng kanyang sa consequences ng kanyang kasalanan, nag-suffer din tayo. Pero kay Christ, yung ating union kay Christ, ay yung ginawa din ni Christ, dumaloy din sa atin. At ito yung tinatawag na imputation. Hindi mo to maihiwalay sa konsepto ng two Adams. Sabi nga rito, no, for if by transgression of one, sino yun? Si Adan, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Alam mo ba ang isang maganda na salita sa gospel? Yung salitang reigning in life. Ang Kristiyano nag-reign siya sa buhay na ito. Pag si Jesus ang Panginoon mo, mag-reign ka sa buhay na to. Paparanas sa'yo ng Panginoon kung tatayuan mo kanyang salita, ipaparanas niya sa'yo yung tagumpay niya. Makikita mo yan. Even in times of temptation, mapapansin mo yung victory ni Christ sa buhay mo. So then, as through one transgression, there resulted condemnation to all men. Even so, through one man act of righteousness, there resulted justification for all men. So, kung paano nagkasala si Adan, ay apektado ang lahat. At kung paano namang tumayo sa obedience si Christ, apektado ang lahat ng connected sa Kanya. Amen. Paano nga ulit tayo magiging connected kay Christ? Through faith in Him. Amen? Na-i-connect ka eh. Kay Jesus, naiugpong ka sa buhay eh. So of course, dadaloy sa iyo lahat ng pagpapalag na sa Kanya. Kaya nga ang tawag sa may Bible, co-heirs with Christ. Amen. So yan po yung tinatawag na principle of imputation, na isasalin sa atin kung ano yung kaugnayan natin kay Adan at kay Jesus. Okay. For through one man's disobedience, the many were made sinners. Even so, through the obedience of the one, many will be made righteous. All humanity is united to Adam as their representative, and believers are united in Jesus Christ as their new representative. The headship of the two Adams is considered vital to salvation because it highlights their connections to the humanity's spiritual destiny. Kaya kung gusto nating mabago ang takbo ng kasaysayan ng isang pamilya, dapat ang pamilyang iyon ay may connect kay Kristo. Otherwise, yung cycle of sin, yung cycle of curse, paulit-ulit lang yun from generation to generation. Pero kay Christ, it was broken. The power of death was broken. The power of curse was broken. The power of sin was broken. At dumaloy ang blessing. Yun ang pinakamahalaga. Dumaloy ang blessing sa atin. Kaya nga,
Nung bago pa lamang ako, nung nabasa ko yung letter ni Apostle Paul, sabing ganon, ni Apostle Peter, you were born in a living hope. Ang tagal ko yun ng template yun eh. Ano yung living hope na yun? Ngayon ko lang naintindihan talagang buhay pala talaga yung pag-asa kay Kristo. Wala nang makakaagaw niyan. It was sealed by God. Wala nang makakaagaw niyan. Kaya nga walang magawa si Satan, walang magawa eh. Si Jesus Christ, ginapusan siya para para manakawan siya. Di ba? Pero si Satan, hindi niya yung magawa kay Jesus Christ. Natalian niya si Jesus Christ para nakawin niya naman tayo sa Kanya. Hindi niya kaya gawin yun. Nakasealed na. Sabi nga, you were sealed by the Holy Spirit. Yung inheritance nyo, wala na, hindi na magagalaw yan. It was reserved in heaven. As the sin of Adam had legal consequences for all men in his humanity, as did the atoning death of Christ for all for his new humanity. So we also legally and biologically members of Christ because of our spiritual rebirth. Okay, so yung reversal na pinag-uusapan natin kanina, ayan. So na-reverse yan. Instead na dominion of sin, instead of dominion ng curse, iba na. Dominion of life and dominion of righteousness. Yan po yung mga bagay na inaasahan natin sa mga taong nakapakinig ng Ebanghelyo. Nagahari na ang buhay. Life is reigning. Sabihin nga po ninyo, reigning in life. Kasi yung buhay ni Kristo ay nagahari sa buhay natin. So it was written, the first man, Adam, became a living soul. And the last Adam became a life-giving spirit. Ang layo, no? Yung unang Adan ay binigyan lamang siya ng hininga para maging living soul. Pero yung last Adam is a life-giving spirit. Layo ng difference. So may verse 47, the first man is from the earth, earthy. The second man is from heaven. As is the earthy, so also are those who are earthy. Tama naman eh. Kung sa mundo ka talaga. Pero, sabing ganon. And as it is the heavenly, so also are those who are heavenly. Just as we have born in the image of the earthy, we will also bear the image of the heavenly. Kasi ito yung papasok tayo sa necessity ng rebirth. Yung tinatawag natin born again. Bakit ka kinakailangang ipanganak na mag-uli? Kasi nga wala nang solusyon. Ito, talagang sold out to bondage to sin. Nararamdaman natin yan hanggang ngayon, di ba? Talagang very prone siya. Itong katawan ni Adan, very prone talaga sa temptation. Very prone talaga sa sin. Kaya kung hindi mo tatayuan yung victory ni Christ, kung hindi ka tatayo sa salita ng Panginoon, kung hindi mo ipoproclaim yung Lordship ni Christ, patuloy ka magsasuffer dito sa katawan ni Adan. Kaya ang hope natin ay yung katawan ng second Adam. Okay? Kung papaanong pumasok daw ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Adan, death through sin, and death is spread to all men because all have sinned. And then sabi sa may verse 14, nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned like the offense of Adam. Totoo naman po yun. Who is a type of him who has to come. So yan po yung sinasabi ko kanina na lahat ng mga biblical characters, they represented Jesus Christ. If we fail to see Jesus Christ sa mga narrative na ito, you miss the gospel. Okay. Ito na yung tagumpay. But the free gift is not like the transgression. But if the transgression of the one, many died,
much more did the grace of God, the gift of grace of one man through Jesus Christ abound to many. Alam niyo mga kapatid, yung blessings na binigay ng Panginoon sa atin, actually, hindi pa talaga natin to fully realize. Hindi pa talaga natin to lubusang nauunawaan kung gaano kayaman itong biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya I challenge you, brothers and sisters, meditate on it. Meditate on it. Kayo mismo ang magpapatotoo kung papaano yung tagumpay na ito, itong pagpapalan na ito na pinangako ng Panginoon ay dadaloy sa atin. Papaano yung extent nito sa ating mga buhay. The gift is not like that one that came through the one who sinned. For the one hand, the judgment arose from one transgression resulting to condemnation, but the other hand, the free gift arose from many transgressions resulting to justification. For by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who received the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life. No? Napansin niyo na may salitang yan, no? Reign in life. Lagi yan. Hanggang sa Book of Revelation. Obserbahan niyo yung salitang yan. Nagre-reign tayo. We are taking dominion in this life. We are propagating the life of God sa lahat ng areas na ating ginagalawan. In every areas of life and thought, will reign in life through the one, Jesus Christ. Alam kong ngayon, hindi pa natin ito lubusan na unawaan. I pray you keep seeking it, humingi kayo sa Panginoong karunungan, and then kayo mismo, you will experience it. They are talking about the dominion of righteousness, the dominion of life of our Lord. Okay? So, lagpasan na po natin yan. So, yun lang po yung idinadagdag ko. Eksakto, 3:00, tapos na ako. For the law came in so that the transgression would increase, but where sin increased, grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, even so the grace would reign through righteousness to eternal life. Alam niyo mga kapatid, meron siguro tayong dapat na i-correct sa idea natin about eternal life. Kasi, ang akala lang natin sa eternal life, pag tayo ay namatay, may buhay tayo walang hanggang, parang gano'n lang ating parang longevity lang. Pero yung life na pinag-uusapan dito is life under God. Ngayon pa lamang may eternal life ka na. You are living kay God, experiencing yung blessing, experiencing yung kanyang tagumpay, experiencing everything that Christ worked on the cross. You are reigning in life ngayon pa lamang. Ito yung life sa Panginoon. You are enjoying God in this life. You are glorifying God in this life. Amen? So yun po yung sinasabi ng Panginoon, yung eternal life. At ito ay tuloy-tuloy lamang ito. Kahit na mamatay ka ngayon, tuloy-tuloy pa rin yun. Kasi iyon ang konsepto ng eternal life. It is the quality of living, not the longevity. Hindi lamang in terms of numbers of years, but yung quality ng iyong relationship with God. Yan po yung eternal life. O, di ba? Linawin po natin yan sa congregation. Para pati sila maitama din yung kailang idea about eternal life. Kasi yan yung pangako ng Panginoon eh. Parang naghihintay ka na kamatayan and then you will experience eternal life. Hindi. Pa lamang may eternal life ka na. But where sin increased, grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, even so, grace would reign through righteousness, through eternal life, through Jesus Christ our Lord. I-emphasize natin to sa maraming pa nating pag-aaral sa mga susunod na seminar. Ang dami pa nating tatalakayin kasi kailangan nating maidetalye kung paano ibinalik ng Panginoon yung life.
ano yung actual na ginawa ng Panginoong Yesus para tayo ay mapatawad at makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kapangyarihan ng guilt. Most of us ay oriented lang sa kasalanan. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang beauty ng Old Testament, ipinakita niya yung mga specific area kung saan tayo tinubos ni Christ. Di ba? Ngayon ang alam lang natin, Christ died for our sin, yun lang eh. Di ba? Aminin natin. Pero sa Old Testament, makikita mo yan, especially in the book of Leviticus, si Christ ay inaccomplish niya yung 5 sacrifices na required ng Diyos Ama for the forgiveness of our sins, for our reconciliation. Ano-ano yon? Burnt offering, sin offering, guilt offering, separate, peace offering, and grain offering. Ang ganda po niyan, ang ganda ng meaning niya. Yang lima na yan ay encapsulated sa idea ng the atoning work of Christ. Kaya tinatawag natin the complete work of Christ on the cross. Kasi sinatisfy niya yung dinidemand ng Diyos na requirement, yung para sa ating kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? Marami sa atin, limited lang yung ating idea sa sin lang. Si Christ ang matay as sin offering. How about guilt? How about guilt? What is the difference of sin sa guilt? Ayan, no? Pag-uusapan din natin yan, yung papaano yung na-brought up ko sa inyong issue. Bakit hinayaan pa ng Diyos? Anong ginagawa ng tree of knowledge of good and evil sa gitna ng paradise? Bakit nandun si Satan? Bakit hindi lang na bakura na lang sana ng Diyos yun para hindi makalapit doon si Eva? Bakit inalaw ni God yun? Amen? Ang lalalim na mga mystery nun eh. Ang gaganda kasi, no? Pero kung titignan mo, yung bottom line, ano, i-analyze natin to at dito na rin tayo mag-conclude. I-analyze natin. What if? What if kung hindi nagkasala si Adan? Oh! Yes, maaari masaya. Yes, kasi walang sumpa, walang kamatayan, walang kasalanan. So magandang buhay. Tama naman yun. Sabi natin kapatid. Pero, mananatili kang earthly. Si Christ lang ang magbibigay sa iyo ng katawang panglangit. It was planned before the foundation of the earth na magkakasala talaga ang tao, kasama yan sa grand plan. Yung fall of man ay tinatawag na felix culpa. Alam niyo ba yung felix culpa? Blessings in disguise. Sa fall of man, nakaabang na yung redemption. At yung effect ng redemption is far greater doon sa una. Yes. Kasi kung hindi nagkasala si Adan, yung inheritance natin earthly lang eh. Pero kay Christ, grabe yung inheritance natin. Minsan upuan natin yan, mga kapatid. The inheritance of the saints kay Christ. Amen? Sa tutusin lang, ang yaman-yaman natin sa Panginoon. Ang mahirap, ano pa. Pero bahagi lang ito. Anyway, purihin ang Panginoon sa araw na to. At binigyan niya tayo, eksakto, alas 3. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin ka, Ama. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong ebanghelyo. Salamat sinugo mo ang Panginoong Yesus. Sapagkat kung wala ang Panginoong Yesus, ay manatili kami sa aming miserable condition. Salamat sa aming mga tinanggap buhat sa iyo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Salamat, the curse was broken. Salamat, O Lord, ang sin ay napalitan na ng buhay. Lord, salamat po
kami ay naging matuwid dahil sa iyong kahanga-hangang gawa. Lord, salamat po sa lahat ng tinanggap namin sa araw na to. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig at nawa ang pagkaunawa sa iyong gospel ay lalo pang lumawig sa mga pagtuturo at pagpalain mo ang kailang congregation so that the blessings of Christ may flow sa bawat pamilya na kailang kinikater. Pagpalain mo po ang Ilagan sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo. Pagpalain mo ang Pilipinas sa pamamagitan ng ebanghelyo. Bless our nation. Lord, Maranatha. Lord, inihintay namin, O Lord, ang total freedom ng buong creation from the power of curse. Kaya nga, Panginoon, ang pag-asa naming lahat ay nasa iyong ebanghelyo. Salamat, O Diyos, sa pag-asang ito. We are born in a living hope. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you for the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.